And then on July 2022, may nakita ko kaming bukol sa right neck niya, dito sa malapit sa tonsils niya. So, nagpunta kami sa ENT and the doctor, nung makita nung doktor yung kanyang situation, nag-suggest siya agad ng operation. So, tinanggal po yung kanyang tonsil, nag-tonsillectomy. Pero yung bukol niya po, hindi po inalis. Kumuha lang po ng specimen doon para po sa laboratory for biopsy. And after a week, lumabas po yung result ng kanyang biopsy and yun nga, it was positive for CA. So, the doctor advised us to go to oncologist. And ang oncologist po nag-suggest for MRI para makita yung severity ng kanyang yung bukol, kung gaano nakakalat na yung kanyang bukol. So nag-MRI po siya and then yun nga nakita. So the oncologist suggested us to go for chemoradiation. Pero in-explain niya yung magiging consequences pag nag-chemorad siya. Magkakaroon siya ng, kasi ang ano niya is for 30 days na radiation and then once a week ang kanyang chemotherapy. So ang magiging problema kasi ho nito, magkakaroon daw siya ng blister sa kanyang mouth kasi nga yun ang i-undergo ng radiation. So maglalagay ngayon ng ang suggestion ng oncologist is to put an NGT or maglalagay ng tube sa tagiliran para doon padadaanin ng pagkain kasi hindi ho po pwedeng ma-compromise yung nutrition niya dahil nagdadialysis nga po siya. So parang mahirap yung situation na gano'n na magdadialysis ka na may NGT ka. O hindi siya komportable sa gano'n na situation. So we decided and he decided na hindi siya magpapa-chemorad. And at that time, sabi ko, anong magiging ano yung magiging mangyayari kung hindi magkikimorad. So, yun nga, wala. Parang antayin na lang natin na lumala or antayin natin na magkaroon ng, I don't know, ng spread or what. And nagpasalamat naman po ako sa Diyos na meron kaming product that time na Elixir.